Red striped soft-scale insects padayon nga nagapanghalit sa mga talamnan sang tubo sa Negros Occidental. Yaring balita ang atong gintutukan. Mas sobra na 4,000 ka hektarya nga talamnan sang tubo ang apektado sa mga peste sa probinsya base sa datos ng Sugar Regulatory Administration. Naglabot sa 1,600 ka mga sugar planters ang apektado halin sa 158 ka barangay base sa ginpagwa nga reports ng Provincial Agriculturist. Ginistoryahan sa Sinapol sa Negros Occidental LGU o po ng SRA kay Unifed nga nagakinahanglan na sang dugang ang mga tikang agud hindi na maglakta pa ang mga peste. Base sa pahayag sa Negros Occidental Provincial Government, nagapabilin sa gihapon sa state of calamity ang probinsya bangod sa RSSI. Apang bangod sa halit nga na-record sa mga pananom, ginatunan ng posibilidad sa pagpagwa sa panibag-o nga resolusyon nga liwat nga pagdeklara sa state of calamity. We have something like 32% affected already. No? So if that is enough, then we will get it. Plus the fact that it was also mentioned by RSSI still occurs once in a while. Well, if the reported cases have reached over 30% of the planted area, it's very, very serious. But then now, it's an outbreak after the dry season. May mga report man nga nabaton ang Confederation of Sugarcane Producers Association halin sa pila ka mga mangunguma nga nahalitan man sa mga peste sa mga pananom nga mga mais kag ulutanon. Initial action will be, as the governor agreed, will be to execute or rather to formulate or pass an executive order creating a province-wide task force. RSSI can and has already affected other crops. There's corn, vegetables. Upod kay Reynald Castillo, Eileen Pedraso. 1 Western Visayas.